Miss Shubi Etrata abay may inamin patungkol kay Mr. Anthony na isa sa kanyang mga manliligaw. Ang lahat yan, bataharas yung gabi ni Shubi Etrata sapagkat kabi-kabilaan ng ilan sa kanyang mga endorsement, kabilang na dito ang mga beauty products kung saan siya po ang isa sa pinagkakatiwalaan ng CEO ng Beauty Vault na beauty products. Ayan. So, isa lamang yan sa mga nagtiwala kay Miss Shubi na gawin siya isa sa mga endorser. At the same time, si Miss Shubi na din po ang isa sa pinakabagong mukha kasabay ng kanyang kapartner na si Miss Clarice. So, ang Shukla po ngayon ay isa na sa mga endorser din ng isa sa mga online shopping, no, na Shopee, kung saan kasama dito nila si Miss Vice, si Vice Ganda, na isa rin sa mga endorser. So, pinlex lang naman po nila na silang pinakabagong mukha nito at may kita natin na talagang pagkatapos ng PBB ay sunod-sunod ang mga opportunity dumating dito kay Miss Shubi Etrata, no? Kabilang na dito ang pagganap niya bilang kanya pong storya ay na-highlights sa isa sa mga talaga namang most watch na palabas or programa dito po sa GMA ang magpakailanman. Ito lang naman po ay tumabo ng pinakamataas na rating that night at talagang siya po ang nakapag-break ng record dahil even yung mga katapat po nilang MMK at saka po yung programa ni Alden Richards ay talagang natalbugan ni Shubi Etrata. Ang dami po talagang mga netizen ang nag-abang sa kanya pong kanyang storya ng buhay sa magpakailanman. Kasabay nito ay meron din mga programang ipinost kung saan nakakasama niya si Siklang or si Sofia na isa sa mga sikat din na influencer and celebrity na grand winner ng PBB. Kasabay nito, meron din pong August 13, 2025 kung saan ipinost ng Abante News na si Mr. Anthony ay umamin ng nililigawan si Shubi. Finally, opisyal namang kinumpirma ni Anthony Constantino na nanliligaw siya kay ex-celebrity housemate Shubi Etrata. Guest kasi siya sa unang hirit kung saan pinagluto niya ang mga host ng programa ng paborito niyang lumpiang Shanghai. Sa umpisa, itinawag niya ang kanyang sarili bilang close friend ni Shubi na sinundan ng panunokso ng mga host. Habang nagpiprito ng lumpiang Shanghai, ay tinanong siya ng host na si Susan Enriquez kung ano na nga ba ang real score sa kanila ni Shubi. Dito na nga niya kinormpirma na ang kanyang panliligaw sa Cebuana Beauty. Sabi niya, I will courting Shubi, officially courting Shubi, say Nick Anthony. Handa rin siyang maghintay sa dalaga na tinawag niyang most kindest person. Yes, I have learned that she really takes her time. Everyone knows how Shubi is. She's really is the most kindest person here that have ever really met. I'm learning to take time with her courting. I'm learning how to court as well, sabi nito. Maraming netizen ang natuwa sa pag-amin ni Anthony na perfect nga raw ang binata para kay Shubi dahil sa maliban sa pasok ito sa TDH ay mabait din ito. So, katulad po ng pag-amin ni Mr. Anthony Constantino, inamin din ni Shubi Etrata na kinapitan niya si Anthony Constantino ng masaktan at madepress. Gusto rin ng kapuso actress TV host na si Shubi Etrata ang kanyang maniligaw at kapwa sparkle artist na si Mr. Anthony Constantino. Pero mukhang hindi pa nga daw di umano sinasagot ng dalaga ang kapuso hang base sa naging panayam sa kanya ni Mel Jiangco sa drama anthology nilang Magpakailanman. Napanood last Saturday, August 9 ang live story ni Shubi MPK at sa isang bahagi ng programa ay natanong man ni Tita Mel ang tungkol sa manliligaw niyang si Anthony. In fairness, kahit hindi pa officially na magjowa, ang dalawa ay talagang siniship na sila sa kanilang mga fans kasabay ng hiling na sana'y pagsamahin na sila sa isang acting project. Tinanong ni Tita Mel si Shubi kung kamusta na ba ang lagay ng puso niya ngayon at nabanggit niya si Anthony. Tugon ng actress, ala bakit may Anthony Charis? Sabi niya, si Anthony manliligaw po, manliligaw. Okay, naman po siya, sabi niya. Sa iba ng dalaga, feeling na grateful talaga siya sa pagdating ni Mr. Anthony Constantino sa kanyang buhay. Siya po ang nagdala sa akin sa church. Sabi niya, as a Christian, siya po ang nagdala sa akin sa Christian church. Hindi po talaga naging madali sa akin before ako pumasok sa bahay ni Kuya. Sabi ni Shubi, pag-amin niya, December lang po nasaktan ako. I was in my most depressive side. Tapos si Anthony po, dinala niya ako sa church. Kaya grateful po ako sa kanya po. Sabi niya, I never had a boyfriend and siya po, I'm patiently waiting naman po siya. Sabi ng unang hirit host. Sa vlog ni Vice Ganda, inamin ni Shubi na napakalaki ng naitulong sa kanya ni Anthony sa healing journey niya.
tungkol sa kanyang family issue. Bait mo talaga si Anthony. No time naman na feeling ko kasi hindi lang friends yung makatutulong sa akin, it's also God. Yung pagpapadala niya sa akin sa church, ang laking bagay kasi minsan ng Sunday, I would rather just rest. Yung time na minimake effort niya talaga ako para dalhin doon, sabi niya. So, ganito nga ang ilan sa mga pagbanggit ni Miss Shubi Etrata patungkol sa kanyang manliligaw na si Mr. Anthony Constantino. Inamin niya dito na si Anthony ang naging constant friend niya. Maliban dito po sa isang ex-housemate niya na kasama niya ngayon sa condominium, ay ito rin ang lalaki na kung saan sinamahan po siya sa mga panahon na siya po ay depressed. At isa rin sa malaking pag-amin na ginawa ni Miss Shubi Etrata kung saan idinitalya niya kung paano po siya sinamahan ni Anthony Constantino na siya po ay umuwi sa Cebu. Ito po ay inilahad noong July 18, 2025 ng GMA Integrated News. Si Shubi Etrata na isang sparkle star at dating housemate sa Pinoy Big Brother ay nagpunta sa Bantayan Island sa Cebu para makasama ang kanyang pamilya. Kasama niya rito ang kanyang TDH na nangangahulugang tall, dark and handsome na si Mr. Anthony Constantino. Ayon sa ulat ni Aubrey Carampel sa 24 Oras, pagamat abala sa kanyang trabaho, ang pinangangalagaan niya ang relasyon niya sa pamilya. Sabi niya, ginawa ko talaga na kahit busy ako, ayoko pong matapos o masira yung relationship namin ng aming pamilya doon sa Bantayan. Kaya inuuwi ko siya para ayusin ang naging maayos naman. Kasama ko po ang buong pamilya ko naman doon. Sabi niya, dagdag pa niya, dinala niya si Anthony sa Cebu bilang bahagi ng panliligaw. Hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang pamilya. So, yung ginawa po ni Miss Shubi Etrata is kabilang yan sa kanilang kultura. So, parang formally, pinakilala niya ito sa kanyang mga magulang na si Mr. Anthony nga ang kanyang manliligaw. Sabi niya, kasama ko po si Anthony sa Bantayan kasi nanligaw din siya sa buong pamilya doon. So, walang patapos ang panliligaw to, magsisisi siya. Mika niya na may halakhak. So, ganito nga po talaga katindi, no? Baga para may kita mo na si Miss Shubi Etrata is isang halimbawa ng isang dalagang Pilipina na kung saan talagang pinaiiral niya pa rin ang kultura ng pagiging isang Pilipina. And isa rin sa mga hinahangaan patungkol kay Shubi na siya po yung tipo ng Gen Z na hindi siya basta-basta sinusuko yung kanyang sarili. Yun po yung kanyang mga sinasabi sa kanyang interview na hindi po siya parang ibibigay niya lang daw yung kanyang sarili dun sa taong kanyang pakakasalan. Yun po yung kanyang mga sinabi sa interview niya. Kaya naman marami talagang nilulook up si Shubi Etrata. Hindi lang po siya maganda, at the same time, talagang masasabi mong may utak. Kaya nga sabi ng ilang mga fans si Shubi, bakit daw hindi itry ni Shubi na pumasok din sa mundo ng beauty con, no? Sa mga beauty contest, maging isa siya sa mga binibining Pilipinas, diba? Kasi baga makikita niyo po sa itsura niya na bagay naman siya. She has the look and also meron din naman siyang brain, diba? Beauty and brain talaga siya. Kaya naman marami pong humahawa ngayon kay Shubi Etrata at talagang matulog ang pangalan niya. Kaya nga sinasabi ng ilan na si Shubi ang isa sa pinakabagong paborito ng GMA Sparkle. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang bell. And please don't forget to follow my Facebook page, Star Eds TV. God bless everyone!